Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pagkakataong ito, narinig ni Manang Merly mula sa kanyang anak na si Angel ang isang sigaw ng matinding hinanakit. Matapos siyang itali ng buhay sa ilalim ng lupa, ibinuhos ni Angel ang lahat ng kanyang sakit at ang mga dahilan ng kanyang paghihimagsik. Inamin niyang wala na ang kanyang kapatid na si Kiara, sapagkat siya mismo ang naglibing dito. Akala niya'y mahal siya ng kapatid, ngunit sa huli, tulad ng kanilang ina, iniwan siya na para bang isa lamang siyang basura. Kaya't wala ng Kiara, nahahanap pa, sapagkat pareho na silang mananatili sa ilalim ng lupa. Ang revelasyon ni Angel ay isang nakakatakot na katotohanan, isang pagbubunyag bago niya ipataw ang malupit na kapalaran sa kanyang ina. Biglang tumawag si Marco. Mabilis na tinakpan ni Angel ang bibig ni Merly upang walang tunog na makalabas. Nais malaman ni Marco kung nakita ba ni Angel ang kanyang kapatid na si Vanessa. Ngunit itinanggi ito ni Angel. Maging ang mga doktor at nurse na naghahanap kay Vanessa ay walang maibigay na balita. Kaya't nagmadali si Angel na tapusin ang kanyang plano at bumalik sa pamilya Panganiban. Samantala, hindi mapakali si Vanessa. Pumunta siya sa hotel kung saan siya makikipagkita kina Lauren at Fons. Si Fons ay galing sa ibang bansa, ngunit agad siyang bumalik upang samahan si Vanessa. Doon, ibinunyag ni Vanessa ang lahat ng kanyang narinig mula kay Manang Merly. Nalito rin si Lauren. Sino ba talaga si Angel? Sino si Kiara? Nag-aalala si Vanessa kung nasaan ang kanyang tunay na kapatid, ngunit umaasa pa rin siyang buhay ito kahit nakabaon sa lupa. Sa ganitong kalagayan, hati ang isip ni Vanessa sa pagdududa. Hindi niya alam kung saan nakasalalay ang katotohanan, ngunit sa kanyang loob ay may kumikislap pang pag-asa na maaaring buhay pa ang kanyang tunay na kapatid. Biglang dumating si Fons at diretsong nagtanong. Kung hindi tunay na kapatid ni Vanessa si Angel, paano tumugma ang DNA test? Doon nakatiyak si Vanessa na peke ang lahat ng ginawa ni Angel, maging ang DNA test, upang makapasok sa kanilang pamilya. Hindi kailaman naisip ni Vanessa na magagawa ang ganitong panlilinlang. Kaya't nagpasya siyang palihim na magsagawa ng bagong DNA test. At si Fons ang mag-aayos upang mabilis lumabas ang resulta. Sa puntong ito, napagtanto ni Vanessa na kailangan niyang kausapin ang kanyang asawa na si Marco. Sa tulong ni Lauren, tinawagan nila ito. Nasa tabi noon ni Marco si Angel na kunwari nag-aalala. Ngunit si Lauren ang kumontrol ng usapan at sinabi na kung naroon si Angel, kailangan nitong umalis, sapagkat may mahalagang bagay tungkol kay Vanessa na dapat malaman ni Marco, isang bagay na hindi dapat marinig ni Angel. Ibinunyag ni Lauren na may malalaking katotohanang malapit ng lumabas tungkol kay Angel. Labis na kinabahan si Marco sa narinig na mga salita ni Lauren. Dagdag pa ni Lauren na kailangan nilang magkita sa isang restaurant kung saan si Marco lamang ang naroon, walang iba. Kaya't nagmadali si Marco na umalis. Ngunit dahil sa kuryosidad, tinanong ni Angel kung saan siya pupunta. Naiilang na sumagot si Marco at mabilis na naramdaman ni Angel na may itinatago. Diretsyong tinanong ni Angel kung may itinatago ba ang kanyang kapatid. Sinabi ni Marco na wala, na ang stress lamang ang dahilan ng kanyang masamang timpla. Ngunit malinaw sa kanyang mukha ang pagkailang na agad namang napansin ni Angel. Habang sinusubukan ni Marco na sumagot, siya'y nauutal, at ang kanyang mukha ay nagbubunyag ng pagkabalisa at nerbiyos. Mabilis na napagtanto ni Angel na may talagang itinatago.
Muli siyang nagtanong kung may tinatago ba ang kanyang kapatid. Iginiit ni Marco na wala, na mabigat lamang ang presyon, kaya siya'y irritable at nakapagsalita ng masakit kay Angel. Gayunpaman, nagpaalam si Marco, sinabing kailangan muna niyang puntahan si Lance dahil may trabaho sa tindahan. Ngunit matigas na sinabi ni Angel na sasama siya kay Marco. Sa sandaling iyon, dumating si Madam Sylvia at pinigilan si Angel. Sinabi niyang kailangan nang isumite ang mga papeles para sa binyag ni Angel. Nagulat si Angel. Ipinaliwanag ni Sylvia na kailangan ito upang tanggapin si Angel sa misyonaryo at kilalanin ng mga madre. Tumutol si Angel, sinabing kilala na siya ni Sylvia. Ngunit tugon ni Sylvia, hindi siya gaanong kilala ng ibang madre, kaya't kailangan ang beripikasyon. Sa wakas, pumunta si Angel upang kunin ang mga papeles at hindi na niya nasundan si Marco. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na makipagkita kina Lauren at Fons. Ilang sandali pa, dumating din si Vanessa. Namangha si Marco nang makita si Vanessa sapagkat kumikilos siya ng normal, walang bakas ng sakit sa pag-iisip. Inamin ni Vanessa na lahat ng oras na iyon ay pagpapanggap lamang. Hindi siya baliw, ngunit nagkunwari upang matuklasan ang misteryo sa pagkawala ni Luigi at hanapin ang hustisya. Ibinunyag ni Vanessa na marami pang dapat malaman tungkol kay Angel. Hindi tunay na kapatid si Angel, kundi isang taong nagsuot ng huwad na pagkakakilanlan upang magpanggap bilang kanyang kapatid. Tungkol naman sa kung saan nakatago ang tunay na Angel, wala siyang ideya. Kaya't nangako siyang iimbestigahan ang lahat ng masinsinan sa pagkakataong ito upang matiyak na wala ng pagkakamaling magaganap. Sa init ng kape, natutunan ni Vanessa ang tunay na katotohanan. Hindi niya tunay na kapatid si Angel. Hawak na niya ngayon ang ebidensya sa tulong ni Marco. Naging determinado si Vanessa na ilantad ang lahat ng kasamaan ni Angel, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Samantala, sinimulan ni Angel lasunin ang isipan ni Mikay at ginamit siya upang blackmail-in si Marco. Ngunit nanatiling kalmado si Marco at sinabing wala siyang alam sa mga paratang ni Angel. Sapagkat sa pamamagitan ni Vanessa, natutunan na niya ang lahat. Wala nang maitatago si Angel. Makapal ang katotohanan na parang dilim, ngunit unti-unti itong nabubunyag. Maging sa loob ng organisasyon ni Madam Sylvia, kumalat na ang mga pakana ni Angel. Ngunit nagpasya si Vanessa na ilalantad niya ang lahat. Habang nagsasagawa ng mahabang pagpupulong si Sylvia, biglang pumasok si Vanessa na may hawak na mikropono. Direkta niyang sinabi, "Makakapasok ba si Angel sa langit kung lahat ng kanyang kasalanan ay mabubunyag? Maging ang impyerno ay tatanggihan siya." Nagulat si Madam Sylvia, hindi maunawaan ang ibig sabihin ni Vanessa. Tinanong niya kung isa na namang pakana ang ginagawa ni Vanessa. Ngunit mariing idineklara ni Vanessa na ang mga kasamaan ni Angel ay mabubunyag sa araw na iyon. Sa wakas, napagtanto ni Sylvia na si Angel ay isang manlilinlang na nagtatago sa likod ng huwad na maskara. Sa panlabas ay tila mabuti, ngunit sa loob ay nagkukubli ng malulupit na kasalanan. Paulit-ulit na ipinahayag ni Vanessa na hindi niya tunay na kapatid si Angel. Ginagamit lamang ni Angel ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid at sa katotohanan siya ay si Kiara. Mas nakakatakot pa, inilibing ni Angel ng buhay ang kanyang sariling ina. Sa revelasyong ito, nangako si Vanessa na hindi na siya magkakamali at sa pagkakataong ito ay ilalantad niya ang lahat. Paulit-ulit na idineklara ni Vanessa na hindi niya tunay na kapatid si Angel. Ginagamit lamang ni Angel ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid at sa katotohanan siya ay si Kiara. Mas nakakatakot pa. Inilibing ni Angel ng buhay ang kanyang sariling ina. Sa revelasyong ito, nangako si Vanessa na hindi na siya magkakamali at sa pagkakataong ito ay ilalantad niya ang lahat. Mariing sinabi ni Vanessa na hindi kailanman matatawag na ama o anak si Angel,
sapagkat hindi siya tunay na anak. Nakakatakot ang mga krimen ni Angel. Hindi lamang laban sa kanyang ina na si Aling Merly, kundi pati na rin laban sa kanyang minamahal. Pinaghihinalaan ni Vanessa na marahil may kinalaman din si Angel sa mga insidente kina Carlito at Luigi. Sunod-sunod na naipon ang mga kaso laban kay Angel at wala na siyang matatakasan. Sa takot, sinimulan niyang sirain ang lugar ng pagpupulong na nagdulot ng pangamba sa lahat. Agad na tinawag ang mga pulis at dumating sila kaagad. Inutusan ni Madam Sylvia na arestuhin si Angel, ngunit siya'y tumakas. Sa kanyang pagtakas, nagplano siya ng paghihigante laban kay Vanessa. Idineklara niyang hindi siya kailanman mahuhuli ng buhay. Ngayon, nag-alala sina Marco at Vanessa na baka atakihin ni Angel si Mikay. Kaya't nagpasya silang dapat protektado si Mikay. Hiniling ni Vanessa kina Loren at Fontari na itago si Mikay sapagkat kailangan niyang tapusin ang lahat ng sinimulan ni Angel. Kasabay nito, inutusan ni Vanessa ang police inspector na halughugin ang buong sementeryo. Naniniwala siyang may malupit na ginawa si Angel kay Aling Merly. Agad na dumating ang mga pulis at nailigtas si Aling Merly ng buhay. Dinala siya sa ospital at nangakong magpapatotoo laban kay Angel. Sinabi niyang dapat makulong si Angel upang hindi na siya makapanakit pa. Gayunpaman, inamin ni Aling Merly ang kanyang pagkukulang. Hindi niya naalagaan ng maayos si Angel at palaging mas binigyang halaga si Kiara. Hindi niya naisip na darating ang araw na ang galit ni Angel ay magiging apoy na sisira sa kanyang buhay. Naramdaman ni Angel na siya'y pinagkaitan, kaya't winakasan niya ang buhay ng mga mahal niya. Naniniwalang siya'y pinagdamutan ng pag-ibig at atensyon. Ang kumpisal na ito ay lalong nagpatibay na ang mga krimen ni Angel ay hindi mapapatawad. Hindi lamang sa mata ng batas, kundi pati na rin sa mata ng tao. Sa huli, naging determinado ang mga pulis na hanapin si Angel. Sa lahat ng krimen na kanyang ginawa, kailangan niyang harapin ang kaparusahan, hindi lamang sa harap ng batas, kundi sa harap ng lipunan. Ngunit, mariing idineklara ni Angel na hindi siya kailanman susuko, gaano man siya pilitin ng mga tao. Patuloy na maglalagablab ang kanyang apoy ng paghihiganti. Sa galit na ito, dinukot ni Angel si Mikay. Alam niyang si Mikay ang pinakamalaking kahinaan ni Vanessa. Sa pamamagitan ng pag-hostage sa kanya, binalak ni Angel na maghiganti. Ngayon, ang tanong ay kung maililigtas ba ni na Marco at Vanessa ang kanilang anak. Ito ang kaganapang dapat abangan sa susunod na kabanata. Si Angel, iniwan at pinabayaan ng lahat, ay nagawa ring gawin ang parehong bagay sa pinakamamahal niyang si Mikay. Ngunit mahal niya si Mikay sapagkat naniniwala si Angel na si Mikay lamang ang nagbigay sa kanya ng pag-ibig na hindi niya kailanman natanggap mula sa iba. Sa sandaling iyon, nakiusap si Mikay sa kanyang tiyahin na si Angel na sumuko na sa mga pulis. Sapagkat hindi niya kayang makita na masaktan ang kanyang tiyahin. Nang marinig ni Angel ang mga salitang iyon, bigla siyang nayanig. Sa wakas, siya mismo ang lumapit sa mga pulis at kusang sumuko. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.